Inimbestigahan na rin ng PNP Anti-Kidnapping Group o AKG ang bisis ni SPO3 Ricky Santa Isabel kaunay sa pagkidnap sa Koreano si Ji Ik-ju. May duda naman sa team leader ng AKG ang hepe ng PNP Anti-Illegal Drugs Group. Saksi si June Veneracion. Video na aktual daw na pagdukot sa Korean businessman na si Ji Ik-ju noong October 18, 2016. At CCTV video ng pag-withdraw umano gamit ang mismong ATM card niya. Ayon sa misis na SPO3 Ricky Santa Isabel, iniabot daw ang mga yan ng ilang opisyal ng PNP Anti-Kidnapping Group sa kanyang mister para makagawa umano ng kwento. Tulong daw yan ng mga nag-abot ng video sa grupo naman ng team leader na si Superintendent Rafael Dumlao para malusutan ni Dumlao ang pagkakabiso sa pagkidnap kay G. Gusto pa nga raw ng grupo na aminin ni Santa Isabel na siya nag-withdraw sa ATM. Giit ng misis ni Santa Isabel, walang kinalaman ng mister sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman. Ang tanging papel daw ng mister ay sundin ang utos na dalhin ang bangkay ni G sa punerarya at bayaran ang 30,000 pesos para sa cremation nito. Ilang pulis din daw ang papatayin bago isabit sa pangingindap. Ang pakay lang nito ni Attorney Dumlao, ni AKG Glenn Dumlao at yung certain Makapagal ay kukumbinsihin ko yung aking asawa na mag-confirm doon sa mga pulis na isisenaryo nila na papatayin. Karina, humarap sa media si PO2 Christopher Baldovino na umano'y kasama sa minsang pag-surveillance kay G. Pero hindi na nung araw na sinilbihan ng umano'y arrest warrant na may kinalaman sa droga na nauwi sa pagpatay. Dati pa niyang sinabi sa affidavit na si Santa Isabel nga ang kumukumpas sa operasyon at kasama ang ilang taga-NBI. Nakala raw niya ay lehitimong operasyon. May tinawagan siya na alias Jerry. Yun yung sinasabi niya na grupong ng NBI, tropang NBI. Hindi ko kilala yung Jerry, ano? Siguro kung may ibang detail siguro. Pero binanggit din ni Baldovino si Superintendent Rafael Dumlao. Siguro nagkamali siya o na loudspeaker niya. Tapos narinig lang yung, nasan na kayo? Kamusta yung lakad niyo? I-send mo sa akin yung picture. Ayun, kilalang-kilala ko naman ang boses. Todo tanggi naman si Dumlao sa akusasyon ni Baldovino at misis ni Santa Isabel. Duda sa kanya ang hepe ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG. They totally deny that they are involved and kami ay napaniwala nila sa unang mga panahon na iyon ay hindi totoo. Tungkol dito sa Koreanong to, walang case operation plan na naangkop dito sa particular na incident na to. Considering that that Korean national is not included in our list or watch list of persons that are involved in illegal drugs. Wala rin daw alam ang hepe ng AIDG sa surveillance at operasyon na Santa Isabel at Dumlao na nagtapos sa magpatay kay G malapit sa kanilang opisina sa Camp Crame. Ang direktor ng Anti-Kidnapping Group, nakaapelyido pero hindi kamag-anak ng Superintendent Dumlao, pinaiimbestigahan ang insidente. Partikular na ang mag-asawang Santa Isabel na mistula umanong partners in crime. Matagal na umanong aktibo sa pangingidnap si Santa Isabel. Ang nakukuhang ransom ay pinalalago naman daw ng misis niya sa mga negosyo. May mga prangkisa sila sa Western Union. That is international money, money, remittances, ganun. Tapos, meron siyang travel agency. Meron silang yung lotto. Meron silang mga buildings. Dito sa Cubao area. Hindi itinanggi ng misis ni Santa Isabel at ipinakita pa sa GMA News ang mga binanggit na negosyo. Bukod sa Lotto Outlet at Remittance Center, meron din daw silang insurance agency at building na nasa Cubao nga. Pero pinaghirapan daw nila ang mga ito at idineklara pa sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng asawa. Mahigit 25,000 pesos lang ang monthly basic pay ni SPO3 Santa Isabel. Parang legal naman ang kanyang misis. Open ito, imbestigahan nila. Kompleto yung papeles namin, imbestiga sila sa asset namin. Walang problema kasi nakadeclare naman yan sa SALEND ng asawa ko eh. Sabi ngayon ni Senior Superintendent Glenn Dumlao, posibleng kasuhan din ang misis ni Santa Isabel. Kahapon lang ng ibulgar din ng misis ni Santa Isabel, nakasama si Senior Superintendent Glenn Dumlao ng abogado ni SPO3 Santa Isabel nang kausapin siya kaugnay sa kaso. Pero ngayon pa lang, ito na ang basa ng PNP Chief kay Santa Isabel na kanya raw nakausap kahapon.
puro self-defense, puro alibay. Yung taong naiipit na gumagawa ng mga istorya, halata mo naman yun. Kahit na hindi ako graduate na psychology, I've been investigating sensational cases noon pa. Alam ko na yung taong nagsinungaling. Idiniin ni General Bato si Superintendent Rafael Dumlao. Dinipensahan naman niya si Senior Superintendent Glenn Dumlao. Huwag naman yung baligtarin na ang masama naging mabuti, yung mabuti naging masama. Tas pa rin tayo. Kung ayaw kong I'm willing to be hanged nga kung merong masama na kinukover up. Ako si Jun Veneracion, ang inyo saksi.